Hello everyone! Welcome again sa ating mga readings. Ayan. So, itong gagawin kong reading na to, hindi po to magre-resonate sa lahat ha. Take note. No? Kunin nyo lang ano yung magre-resonate para sa inyo. Of course, hindi naman kasi ito personal reading. Maraming salamat sa ating mga subscribers, followers, at kung hindi po kayo naka-like, follow, subscribe, pa-like, follow, subscribe na rin po. Malaking tulong po yan para mag-grow yung ating page or channel. Regarding personal readings naman, gusto mag-avail, mag-book, dumiretso po kayo sa FB page ko, doon po kayo mag-inquire via a private message, no? Doon lang po ako nag-entertain. Kahit mag-comment-comment po kayo sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, hindi po ako hindi ko po i-comment yung mga details doon. Kaya mag-message privately po kayo sa FB page ko. Okay? So, mukhang hindi ka na masaya. No? Hindi ka na masaya sa nangyayari sa inyo nitong person na to. At hindi ka makaget over, no? Hindi ka makaget over dito sa kung ano man itong nangyari. Ano ba yung last na nangyari sa inyo? Parang hindi ka makaget over doon. O kaya, meron bang gumugulo sa'yo? Like, ay past person? Bukod dito sa current person mo. Alam mo, parang may gustong, may gustong sabihin sa iyo tong person mo. Parang gusto niya mag-confess, gusto niyang umamin. Okay? Could be na meron siyang ginawa in the past sa iyo. Ikaw naman, hindi ka makaget over dito sa ginawa niya sa iyo. No? Pwedeng hanggang ngayon is hindi mo pa rin siya mapatawad dun sa ginawa niya sa iyo. Parang may pumipigil dito sa person mo na sabihin, parang napipigilan siya. Hindi ko alam anong reason. Parang napipigilan siya dito. Gusto niya magsabi sa'yo pero merong something na nagpe-prevent sa kanya. Or hindi ko alam. Nag-hesitate. No? Ano to gusto niya nang sabihin sa'yo yan before, pero hindi niya lang nagawa. No, may reason tong person na to. Kumbaga, dapat noon niya pa sinabi sa'yo yan. Pero hindi niya ginawa. No, gusto niyang sabihin sa'yo yung totoo. Gusto niyang umamin. Gusto niyang mag-confess. Ikaw naman, pagod ka na rin ng kakaiwas dito sa person na to. Nakikita ko. And kung ano man tong current relationship na meron ka, parang hindi ka ganun ka-satisfied, hindi ka happy. Oh, okay. So, nag-away kayo.
nag-away. May mga conflict dito. Pwede may pinagtalunan kayo, pwedeng may competition, so hindi ko alam kung may pinagselosan. Okay? Okay. So parang nag-flirt ba sa iba tong person na to? May ginawa ba siyang kalandian? Hmm. Hmm. So iniisip mo kung pagbibigyan mo pa ulit tong person na to. Yan yung problem, no? Ang problem dito sa person mo, alam niya unfair. Alam niya na hindi tama yung ginawa niya sa'yo. Alam niya. Alam niya na nagkamali siya dun sa kalandian niya kung nag-flirt man siya, alam niya. Ikaw, as a lover, as a partner, as a jowa or asawa, you are very supportive. You are very giving. Kaya lang it seemed na one-sided, no? So, kaya siguro unhappy ka. Kasi feeling mo hindi mo nakukuha yung deserve mo dito sa connection na ito. Okay? Sabi ko nga, parang may competition dito. Hindi ko alam kung sa side mo meron ka bang mga ibang nagkakagusto sa'yo? Or sa part niya, may mga kakompetensya ka ba sa kanya? Pero yun nga, ibig sabihin, maliwanag yung competition dito. No? Siguro yung isang dapat mong malaman about this person. No, if ever, bakit din niya nagawa sa ito? Pwedeng may mga hinahanap sa iyo tong person na to na parang feeling niya wala sa iyo. Okay? Yan yung mga failed expectations niya of you. No? So, pwedeng ina-expect niya, pero hindi niya nakuha yun sa'yo. Kaya siguro, maybe this person is feeling the gap na kung ano yung mga hindi niya nakita sa'yo, yun yung reason niya. Bakit siya nag-turn in sa iba? Alam mo yun, bakit siya bumaling sa iba? Maybe that is also yung sinasabi dito na reveal na gusto niya sanang sabihin sa iyo before. Kaya lang, during that time, feeling niya siguro, instead na sabihin niya, wag na lang kasi baka lalong maging complicated yung situation, yung usapan. And of course, alam naman niya na pwedeng hindi mo siya, alam mo yun, pwedeng magalit ka or alam mo, mag-away kayo. Until dumating sa point na talagang yung mga cravings talaga Yung cravings niya na yon na hindi niya makuha sa iyo, yun, nakita niya sa iba, no? Siguro may na-meet siya na iba and then nagkagusto rin siya doon, nag-flirt siya doon, lumandi siya doon, yan. Pero this person, no, alam naman niya na naging unfair siya sa iyo kaya nga at some point, no, naisip niya na kahit papaano sabihin sa iyo, umamin, mag-confess. Okay? Kaya lang nga, the reason na why this person held back, kasi nga sinabi ko nga kanina na yun na nga, kung sasabihin niya sa'yo, alam naman niya kung anong pupuntahan Diba? Okay. So, may secret talaga tong person mo. No? May secret dito. May Libra energy dito. Meron ding Pisces energy. No? Bahala ka nang mag-connect kaninong mga sign yan. Sign nyo ba yan? Sign niya yan? Kung hindi, pwedeng dun sa ibang person involved dito. Pero ikaw parang natauhan ka na Finally, na-realize mo na. Sa tingin ko,
kahit gusto niyang sabihin sa'yo sana, pero yun nga, hindi siya ready magsabi. Okay? Hindi niya nagawang masabi. Yun talagang merong tinatago tong person mo. Okay. So, nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Pareho lang din kayo nasasaktan nitong person na to. Kung iniisip mo na ikaw lang nasasaktan, nasaktan din siya. Yun yung lumitaw sa cards niyo. At saka, ina-expect niya sana, maintindihan mo siya. Yun sana rin yung gusto niya mangyari. Kaya lang nga, dahil syempre, kung kalandian yung i-confess niya sa'yo, na na-attract siya sa iba, na nag-flirt siya sa iba, syempre, mahirap, ano yun unawain di ba? Mahirap unawain. Ayan. So, habang tumatagal, yun na nga, feeling ko nga parang lalo lang kayong nagkakasakitan nitong person na to. No? Lalo lang nagiging uncomfortable. Ayan, no? Hindi ka na masaya nakikita mo na kung saan papunta to hindi ka na masaya dun sa mga nangyayari. Hindi ka na, hindi ka na comfortable, hindi ka na satisfied dito sa nangyayari, hindi ka na happy. Pwedeng nagkakasakitan na kayo. Awkward na, nagiging awkward habang tumatagal. Ang person na to, kaya siguro nagawa niya yun. Tinago na lang yan. Kasi alam niya kung saan pupunta Mag-aaway at mag-aaway kayo Hindi ka rin naman mag-a-agree sa kanya. Okay? Pero yun, at least at some point, nagkaroon siya ng kahit papano ng konsensya or ng naisip niya na kahit papano umamin or magsabi, i-confess. Okay? Itong mga secret na ito. Alam niya yung naging impact nitong pagiging dishonest niya sa'yo. Alam niya. Ayan, third party. Third party yung reason. Kaya pala, may competition. Nagsinungaling, tinago nitong person mo. Pero alam niya na yun yung sumira sa inyo. So, siya talaga. Okay. So, ikaw hindi mo makakalimutan yung ginawa nitong person na to. So, masyadong masakit sa'yo. No? Itong person na to, gustuin man niya magbago, hirap siya. Alam niya, ganun siya ka-weak. Ganun siya ka-folk, dear. Bad company to para sa'yo. Bad company tong person na to. Toxic relationship, toxic person. Okay? Ikaw naman, parang nag-stay ka pa rin dito sa connection na to, kahit na alam mong toxic, no? Ayan. Kasi devil card, ibig sabihin na obsess, na attach ka doon, matinding attachment ka doon, kahit na alam mong unhealthy na, parang nag-stay ka pa rin. At
no? Para ka na-trap doon, na-hook ka doon, hindi ka nakaalis agad, no? Kaso na-booking mo na siya with the Seven of Swords. Okay? Ayaw mo na ng, ayaw mo na ng games. Ayaw mo na ng games. Ayaw mo na rin mag-pretend, no? Pagod ka ng umiwas, kung pwede lang takasan, no, yung mga ganyan. Ayaw mo na eh. Ayaw mo na. Nabuko mo na rin eh, na-reveal mo na eh, nalaman mo na eh. Yun nga lang, kasi kahit toxic to, parang nag-stay ka pa. No? For some reason, nag-stay ka pa kahit na alam mong hindi na okay. Or meron ng hindi maganda nangyayari, unhealthy na yung nangyayari. Okay. Wala, itong person na to, pwedeng hindi siya talaga ganun kaseryoso. Nagkaroon man kayo ng affair nito, itong connection mo para sa kanya, connection nyo para sa kanya this is passionate, oo, pero this is not long term, no? Kung nag-expect ka ng happily ever after dito sa person na to, yung tipong ikaw na yung huli, ikaw na yung dun siya sa'yo magse-settle down, feeling ko hindi. I think this person is not ready to commit 100% or yung matali, no? Or magpakasal, ganun. Hindi siya makapag-stay loyal eh. No, pwedeng gusto niya pa rin yung parang ba tawag dito? Gusto niya yung nag-e-enjoy pa rin siya. No, kasi madali siyang ma-attract sa iba, no? Nag-flirt sa iba. Okay, what's next for you is you're trying to move on, no? Nakikita ko dito is new chapter. So, ready or not, parang gusto mo na lang na mag-move on, no? Kasi sabi nga dito habang tumatagal nasasaktan kung magi-stay pa kayo, kung ipagpapatuloy nyo pa to, especially ikaw. Okay? So, aminado naman tong person na to, may guilt siya sa ginawa niya sa'yo. Alam niya na siya talaga yung nag-mess up, no? Siya talaga yung nag-mess up na itong relationship ninyo. Alam naman niya yun. Oops. Sorry, nahila ko yung sapin. Sa side mo, nawalan ka na rin ng gana, bukod sa nasaktan ka, nawalan ka na rin ng gana. No, parang winidraw mo na rin yung sarili mo eh. So, ang sa'yo na lang is yung makapag-move on ka na lang, yun na lang yung parang importante sa'yo. No? Dahil dito sa nangyari sa inyo na to. Ganon din siya. Actually, kayong dalawa parang nagkatabangan na. Katabangan na. Nagtatabangan na. Nag-give upan na. Siya, nag-give up na rin siya. Ikaw, ganun din. No? Etong person na to, hindi siya ganun ka-patient, no? Kung titignan natin yung personality niya, hindi siya ganun ka-patient. So, hindi to, feeling ko lang, hindi na to mag-e-effort. Feeling ko lang, hindi na rin siya mag-ahawol. Although,
na-feel naman niya, of course, naging guilty siya at some point. Alam naman niya yung nagawa niya sa'yo. Pero siguro hanggang doon na lang. Maybe this person is wala na ring balak makipag-ayos, no? Kasi parang nakikita ko, if this person left you for someone, kung hindi lang siya lumande, nag-flirt at talagang iniwan ka niya, talagang tinuloy-tuloy niya yung third party niya, eh mukhang masaya siya doon eh. Okay? So, nag-enjoy siya doon, in short. So, I don't think na itong person na to is mag-e-effort, magre-reach out para bumalik, para makipag-ayos. Wala akong nakikitang ganun dun sa side niya, sa energy niya. Okay? Kaya nga siguro ikaw, new chapter na lang, moving on na lang yung importante sa'yo. Okay. Ayaw nga niya, hindi to maghahabol. Hindi to maghahabol. May mga hindi talaga siya sinabi sa yung secret, no? Pwedeng hindi lang isa yung tinago niya sa iyo eh. Pwedeng may mga iba pa siyang ginawa, may iba pa siyang secrets na hindi mo na nalaman din. Okay? Aside dito sa nabuking mo, ang sikreto, pwedeng may mga iba pa siyang tinago sa iyo. Hindi ko lang alam kung ikaw nami-miss mo pa rin ba siya? May mga times ba na siguro at some point naging masaya naman kayo. Siguro may mga happy times kayo na kahit papaano bumabalik-balik sa iyo yung memories na yun. Kaya lang kasi this person made you feel confused. No? Ayan. Merong na-confuse dito eh. Hindi ko alam kung pareho ba kayo at some point na-confuse kayo. Or ikaw. No? Pero yun na nga. May mga ibang bagay pa to na tinago na hindi mo na nalaman bukod dun sa natuklasan mo. Okay. So, pwedeng pinagsabay niya kayo. Oo, nag-two-time to. Pwedeng hindi mo alam na pinagsabay. Water sign talaga eh, oh. Malakas yung water sign energy. Tsaka merong lumitaw din na Sagittarius. No? Yan. So, ang na-pick up kong mga sign dito, may Libra, may Earth sign, may water sign. Strong energy yung water sign, yung Pisces ha. Tsaka may Sagittarius. Pwedeng pinagsabay niya kayo, hindi mo lang alam, dear. Tapos namili lang siya eventually. And sa kasong yun, mukhang hindi ikaw yung pinili niya. Yung isa. Okay? So, yan. Ito yung na-pick up kong mga energies. No? Hindi ko alam kung nakarelate kayo. Yung mga nakarelate, kung nagustuhan nyo naman, don't forget to like and share this reading. At I will see you again sa susunod nating reading, guys. Take care. Babush.